39 years daw. 39. Umabot kayo ng 39 years sa pambubudol nyo. Mga hayop kayo dyan. Hayop kakibuloy talaga. Pero kinordon nila yung katedral. Oo. Naghuhukay kasi sila sa katedral ngayon eh. Doon kasi nakita doon kasi narinig yung heartbeat. Heartbeats. 8 heartbeats daw yung narinig eh. Tsaka doon daw sa may bandang bandang Jose Maria College, doon daw narinig yung mga yung mga heartbeat. Ngayon mga kotsero, so bawal sila doon sa cathedral. Pero nag-program sila doon sa labas. Sa labas. And doon nung nag-program sila mga kotsero, pumunta si Sara Duterte. So, in-invite siya at siya daw ay pumunta. Pero mga kotsero, take note, ang press ay bawal pumunta doon sa KOJC. Bawal sila dyan. Bawal sila pumasok. Sa totoo lang. Oo. Alam niyo sinabi ni Torion, para sila daw ay papasukin sa loob. Kailangan daw, ang press this is press, as in press, mainstream media. Ang pwede lang sa loob is yung SMNI. Pero yung mainstream media, bawal. Para papasukin daw sila, kailangan makakuha daw muna sila ng written consent from PNP, number 1. Pangalawa, makakuha ng written consent from the KOJC board. What kind of BS is that? Whatever happened to freedom of information? Wala. Alam niyo kung bakit? Censorship ang tawag dyan. Censorship. Strategy ng China yan. Malamang tinuro ng China yan kay Kibulok. So, go! Anyway. Eto na nga yung nangyari. Actually, may joke pa nga si May joke pa nga si Sara. Ano yung joke ni Sara kanina? Tinanong siya kung nasaan daw si Kibuloy. Ang sabi niya, nasa langit. Patawa ka naman. Baduy. Paano pupunta ng langit yung mukhang yan, no? Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, sa inyo pong unang padala ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Mang Kanor. Diyos ko. Bahala ka sa buhay. Bahala ka dyan. Anyway. Yun nga, nag-speech nga siya. So, ito yung speech niya kanina. Mahaba lang, 33 minutes. Tapos, ang weird kasi, si Chara Pusit, bumabalik, may mga sinasabi siya, tapos inuulit-ulit nung Kingdom of Judas cult, binabalik nila. Kaya humaba Kaya humaba ng 33 minutes ito May mga rewind sila. Ang weird. Tapos ang pangit ng signal kanina. Ang pangit ng signal. At sa gabing ito, lubos din ang ating pagpapasalamat. Dahil talaga namang nakita natin kung paano pinagpala ang Davao City. Pinili ito ng dakilang Ama kung saan itatayo ang kanyang bansang kaharian. Ano? Davao City daw pinili ng Ama. Kung saan itatayo ang pambansang ang kanyang kaharian. Anong pinagsasasabi nyo? What the F are you talking about? Ano bang Biblia binabasa nyo? Diyos ko. Kultong-kulto talaga Kulto talaga. Davao City is a chosen city where the kingdom of Jesus Christ will be established. And from its humble beginning, Hoy! Tigas ng mukha nyo, credit grab kayo. Uy, Israel yun. Uy, huwag kayong dyan. Tigas ng mukha nito. Israel yun, uy. Tigas ng mukha nito mga to. 1985, from Davao City to the world, and now the world to Davao City, as sons and daughters have flown home. What? At habang lumalago ang Kingdom Ministry, nakita rin natin kung paano pinagpala ng ating dakilang Ama ang syudad ng Davao. Ito dahil sa pamamahala din ng isa ring leader na itinalaga
natin kung sino yan. And 16 years before he became the President of the Republic of the Philippines, the appointed son has already received a revelation. Hindi man mapaniwalaan, ngunit ito ay nangyari. How? The son of God, the appointed son has seen a revelation. Hindi man napaniwalaan, pero ito ay nangyari. So, paano mo papatunayan yung revelation? How do you prove a revelation, di ba? Parang paano nyo papatunayan na nananaginip ka, di ba? Paano mo papatunayan na may napanaginipan kang isang bagay, di ba? How do you prove it? Kaya nagpapasalamat tayo dahil dito rin sa Davao City, nanggaling ang pinakamagaling na presidente ng ating bansa. Ay! Nagalit eh. Nagalit. It's a lie. Kasi nung galing niya. Pinakamagaling na presidente daw. Pinakamagaling na presidente daw, guys. Pwedeng magwala. At isa ako di kumakain ng mic, nagtutulak lang. Iba kumakain ng mic eh. Ako tulak lang. Ano pinakamagaling na presidente? Hayop. Visit kayo. Walang iba, kundi si former President Rodrigo Roa Duterte, naging malapit na malapit sa ating pinakamamahal na pastor, naging malapit na kaibigan ng ministry, ang kanyang buong pamilya. Kaya sa gabing ito, nagpapasalamat tayo for 30 years, more than 30 years. It spanned decades, the friendship and the love between the kingdom ministry and the family of the Dutertes has stood strong. PNP, alam nyo na. Alam nyo na, PNP. The families of the Kingdom of Judas cult and the Dutertes for the past 16 years has stood strong. Alam nyo na, PNP. Alam nyo na kung sinong tatanungin nyo, PNP. Si Chara Pusit dapat ang tinatanong nyo eh. Papasalamat tayo in our 39th anniversary. Kasama natin ang isa ring anak ng Davao. Because we know the Philippines deserves the best. And we are indeed so thankful that Davao City. The Philippines deserves the best. That's why we don't need a Duterte. No more. Never again. So gifted. He has gifted us with so much blessings. At sa gabing ito, papasalamat ang buong bunsang harian, nakikiisa dito sa Central Headquarters, bagamat ganito ang ating sitwasyon, pero walang makakapigil sa ating pagpapasalamat, walang makakapigil sa ating pagpupuri, walang makakapigil sa ating pagbubunyi as we celebrate 39 years of the Kingdom Nation. Tonight, Oo, niya. By the way, ang dami nagtatanong kung sino itong babae ito. Siya yung executive secretary ng Kingdom of Jesus Christ. Sorry, Kingdom of Judas cult pala. So, board member siya, board member. Executive secretary yan. to give us the message, we're indeed so thankful. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara C. Duterte. Ayan, Gwen, nawawala ng audio paminsan-minsan. Hostesya! 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 Butete! Butete! Magang salamat.
Mayong gabi kaninyong tanan. Butete! Palihog, manlingkod. Mga kaisuunan kong Dabawenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, Napuputol yung audio nila. magandang araw sa inyong lahat. The Horrible Sara Duterte. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ, sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Impeachment. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa. Pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. Impeachment. Impeachment. Confidential funds. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Sus, Pilipinas daw. Baka minamahal na China. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ko rin na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara ug nidagan pa siya presidente dili ta magkalisod-lisod ani atong nas. Hindi ko naintindihan. Bisaya eh. Pa-translate na lang sa chatroom. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Okay. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Okay. Comment tayo dyan. Ang sabi niya, humihingi daw siya ng tawad kasi she was under the assumption that isa sila sa plataforma ng unity at continuity. Ano niyo mga kotsero, walang problema sa akin yung unity. Okay sa akin yung unity. Ang may issue kasi dito, yung continuity. Yung continuity. Ang definition nila ng continuity, ibig sabihin, walang magbabago, sila pa rin ang maangas. Yun ang kanila eh. Yun ang pagkakaintindi nila nitong mga Duterte nato ng continuity. Hindi sa proyekto. Hindi. Bakit? Kasi wala namang proyektong nagagawa. Maliban dun sa mga big ticket projects ng build. Anong nagawa ni Duterte?
mag-angas, pumatay ng tao, magnakaw, i-tolerate ang pagnanakaw ng mga ang korupsyon ng Pharmally, i-tolerate ang korupsyon ng PhilHealth. Kung nasaan si Duque, may korupsyon eh. Ganun lang kasimple. I-tolerate ang kagaguhan ng PNP ni Sinas, ni Bato de la Rosa. Pardon my French. Sorry Lord. Pero it is what it is. Yung pagnanakaw sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control, 51 billion sa kay Pulong Duterte. Yun yung continuity na gusto nila. Walang problema sa akin yung unity. Pero kasi ang gusto nila, kahit presidente si Bongbong Marcos, sila ang magpapatakbo. Yun yung continuity na sinasabi nila. Anong kabalbalan yun? So, sa totoong buhay, sino ang gusto mag-perpetuate sa kapangyarihan? Eh di sila. Kalokohan yung continuity na sinasabi nila eh. Yung continuity nga na sinasabi nila is all about making sure na ang mga Duterte ang patuloy na nagdidesisyon sa direksyon ng Pilipinas. Yun yung continuity na ibig nilang sabihin. And the Filipino people does not deserve that kind of leadership. Continuity ng kasamaan, ganun? Oo, ganun na nga. Alva Flor Elcano, it is what it is. Imagine, Vice President, may confidential funds, tapos gagamitin pambili ng tables and chairs. What the F? Gagamitin pambili ng gamot para sa disaster relief. Confidential funds. Alam niyo yung pinaka nakakatawa pa? May nag-send sa akin nito eh. Si Marilu yata, nag-send sa akin. Sabi niya, may pinost daw yung isa sa mga DDS bubulagers. Hindi ko lang sabihin kung sino. Pero may shinare siya na text. Ang sinabi sa text, dapat daw, hindi daw si Sara ang i-impeach, dapat daw si BBM doon sa confidential funds. Bakit? Kasi, ang ginawa daw kasi ni Sara, nagpaalam daw siya kay Presidente para humingi ng pera para sa kanyang confidential funds. So, kung sino daw yung nagbigay, siya raw yung may kasalanan. Wait lang. Hindi ba kung sino ang gumamit? Di ba kung sino ang gumamit? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kutsero na ang ipangpapalusot dito ni Sara. Pati sa Supreme Court, ito yung sinabi niya eh. Ipangpapalusot ni Sara, si PBBM. Si PBBM ba yung gumastos? Hindi naman si PBBM ang humingi ng confidential funds. And it came from the contingent funds, hindi sa Office of the President. Ulitin ko ha. Nanggaling yung budget na yon sa contingent funds, hindi sa budget ng Office of the President. See how stupid that is? O, balik tayo doon sa argumento. Sabihin ng mga DDS, pumirma pa rin si Bongbong Marcos dyan. Ay, di sino ba nag-request? Ang nag-request si Sara, di ba? Ginrant lang naman yung request niya eh. Malay ba ni PBBM na hindi niya gagamitin sa tama yung budget? Eh kung sinabi lang ni Sara na kailangan ko ng confidential funds, 125 million. Actually, 200 plus million pa nga yun kung tutuusin eh. Pero kasama doon sa 200 plus million na yun, 125 million is confidential funds. Malay ba ni PBBM na hindi niya gagamitin yun sa tamang paraan? O bakit si PBBM ay ipapa-impeach niyo? That's stupid. Parang ganito. Halimbawa kayo, humingi kayo sa akin ng kutsilyo. Coach Jared, pahingin kutsilyo. Pero ko bakit? Gagamitin ko lang. Binigyan ko kayo ng kutsilyo. Ngayon, dahil sa kutsilyo na yon, sinaksak nyo yung kinakaaway nyo, kaaway nyo o kagalit nyo. Sinaksak nyo siya. Sino makakasuhan? Ako? Na nagbigay ng kutsilyo? O yung gumamit na sumaksak sa ibang tao? Siyempre yung gumamit. Kasi kung yung nagbigay, lahat ng mall ngayon dapat kinakasuhan. Kasi sila nagbebenta ng kutsilyo eh. Ano yung ibig kong sabihin? So, ang stupid. At ang nakakatawa, yung nag-share nito, very prominent DDS bubulagers.
Sikat siyang DDS Bubulagers, guys. Lagi nga nakukuryente yun eh. Anyway, tuloy natin. You know, this has been going on for 9 days. Ang assault sa inyong kingdom nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. Oh, come at on. hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office Atake. of the Hindi ka Vice biktima, oy. President. But always Hindi ka biktima. remember na wala man ako sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Ano daw? I will always be with you in your darkness. Ibig sabihin, magkakasama kayo. Magkakasama kayo sa sa kalokohan in your darkness eh. Hindi ba pwede in your dark times? In your darkness daw. Ang pangit. I'll always be with you in your darkness. Puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Kaya pala nagkakamali si Harry Roque. Hindi pala mali. Hindi pala nagkakamali si Harry Roque. Yung pala talaga sila. Puwersa ng kadiliman. Puwersa ng kasamaan. Tuloy natin. Diyos ko. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, ano kalaban na dayuhan na superpower? Lakas imbento to eh. Ito si Sarah, lakas imbento talaga to ng kwento eh. No? Story maker yan. sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest. Hindi ako matatalo. Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? Putol na naman. Ano daw? Nagpalakpakan sila. Hindi ko naintindihan kung bakit. There may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million. 8 million ba talaga? Ako duda ako dyan sa 8 million na yan, promise. Parang hindi ako naniniwala na merong 8 million na miyembro ang KOJC. Alam niyo kung bakit? Kasi kung 8 million sila, mga kotsero, di dapat, nung nag-rally sila, pag nag-rally sila sa Liwasang Bonifacio, punong-puno. At kung yung anniversary celebration nila dyan, dapat, wala na, dapat hindi mo na mapapasok ang Davao. 8 millions na. 8 millions. Banana. Minions. Si Kevin yung Minions. Banana. Anyway, tali natin. Yun lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Minions. Kulang na lang magkulay dilaw yung mga tao. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. Okay. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Tigas ng mukha mo, Sarah. Credit grab ka talaga. Ang tagal nang merong DRRM Center. Hindi ka pa Vice President, may DRRM Center na. Meron nga sariling DRRM Center ang MMDA. Tigas ng mukha nito ni Sarah.
Merong NDMC, di ba? National Disaster Monitoring Council. NDRMC pala. National Disaster Reduction Monitoring Council, something. Parang ganun. Diyos ko naman to si Sarah. Feeling rockstar. Ang aming paghahanda ay disaster response. Paano? Ano? Saan ka naghanda? Yung kay Karina? O, naghanda ka nun. Nag-impake ka. Nag-impake ka nun eh. Oo. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm leaving on a jet plane. Taylor Swift. Taylor Swift pa more. In one swift move. Tuloy natin. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang Taylor Swift. Pinaghandaan namin si Taylor ang Swift. earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba Matagal ako nag-isip. Mabagal ka talaga mag-isip eh. Mabagal ka talaga mag-isip, madam. ang response namin because this is a crisis. It is a disaster. What? Ano Alin? dapat ang tugon ng Office of the Vice President? Ano ang krisis daw? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. Who? KOJC? Wait. Paano naging disaster tong pag-aresto kay Kibuloy? Abogado to si Sarah. Hindi ba niya alam na merong valid warrant of arrest? I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Eh yung mga iniwanan mong constituents nung panahon ni Karina habang nag-e-enjoy ka sa Germany. Hindi ka nila kinailangan nung panahon na yun? Wow, buti pa tong kay OJC may comfort galing sa no? Pero yung totoong may sakuna wala. By the way, never niyang sinagot yung Taylor Swift issue, di ba? Walang denial. And she never denied that she watched Taylor Swift Although di ba, syempre hindi naman kumpirmado rin yun. But there's also no denial. Baka takot din mag-deny kasi baka may mga mag-surface na pictures. Oo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang Uy, naputol. mahal ng pagkain? 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Sino? Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap Ay? sa ating bansa. That's fake news. Alam niyo kung bakit? Kasi bumababa ang poverty rate. If I'm not mistaken, ang poverty incidence natin ngayon nasa around 15% na lang. Wait, ni-research ko yung kanina. Papakita ko sa inyo. Kasi nung narinig ko to, nung nire-record ko siya, hinanap ko na agad. Eto, ang poverty incidence natin nasa 15.5% from 18.1 in 2021.
Ibig sabihin, 2.45 million Filipinos na lamang ang natitirang mahihirap. Marami pa rin ba? Oo, 2.45 million, marami pa rin yan. Pero, bumaba na siya simula nung pandemic. So, fake news yung sinasabi ni Sara Duterte. Furthermore, the number of food poor families decreased to 740,000. Marami pa rin ba? Marami pa rin. Pero, yung pinanggalingan niya ay 1.04 million families. This is already a significant decline, almost 40% if I'm not mistaken. Marami na hong naiahon ang Marcos administration sa kahirapan. Baka kayo ho ang nahihirapan makaintindi. Bibi Sara. O baka ang sagot dyan ay, I will forgo the opportunity to defend. Blah, blah, blah. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Asus, isa pa to. Bumaba na rin ang unemployment rate to 2% if I'm not mistaken. Ang ating employment rate is around 96 or 98%. Oo. Either of the two. Ano pinagsasabi nito ni Sara Duterte? Obvious ka na, madam. Masyado. Masyado na, madam. Ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Oo sa'yo? Sinungaling ka? Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Hindi, ang paulit-ulit mo sinabi, I will forgo the opportunity to defend my budget, blah, blah, blah. Yun ang paulit-ulit mong sinabi. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage Kung ko sa'yo? na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Kung ko sa'yo, wala ka namang Mas ganyan. maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this might is not about me and my problems. Ha? Ano? This night is not about me and my problems? Matapos ka magsalita ng 15 minutes tungkol sa'yo? It's not about me or my problems? Kairita to ha. Lumipas na ang 15 minutes mga kochero. Lumipas na ang 15 minutes out of her 30-minute speech. 50% ng kanyang speech ay tungkol sa problema niya at mga issue niya. Tapos at this point, sasabihin niya, it's not about me and my problems. What the F? Langya to si Chara Pusit. Wisit to. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog interesado sa politika. Pero this might is not about Umulit to. me Binalik. and my problem. Live feed to ng SMNI ha. Ninyo? Live feed to ng SMNI. Hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan naapirmi kaninyo. Hindi ko naiintindihan, sorry. Hindi ako makapag-comment. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI president. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin,
3,000 ka pulis, 4,000 ka pulis, 5,000 ka pulis, ilang gipadala dinhi sa Kingdom Nation. Fake news ka na naman. 5,000 daw na pulis. Walang 5,000 na pulis. Kasi ang tinanong mo, taga-presidente mismo ng SMNI, natural fake news ang sasabihin sa'yo niyan. Ayun, si SMNI, fake news central yan. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. Mali nga malisang. Mali nga mahadlok. Kay bao mo nga no? Gipadalhan mo og 5,000 ka pulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, Hindi ko na naiintindihan. unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ano daw? Gipadalhan mo og 5,000 ka pulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Tanungin kita, Sarah, nasaan ang warrant of arrest? Tanungin na lang kita, nasaan si Kibuloy? Ba't hindi nyo na lang pasukuin si Kibuloy? Yun lang naman yung ano dito, magpapatigil dyan sa PNP. Pasukuin nyo si Kibuloy. Total naman, tight ang family nyo kay Kibuloy, di ba? For the past 16 years, sabi ng Executive Secretary ng KOJC, the Kingdom of Judas Cult. Close daw kayo ng mga Duterte at ng Kingdom of Judas Cult. Kesa tinatanong mo kung nasaan ang rule of law, sagutin mo na lang yung tanong, BP Sara, kung nasaan si Kibuloy. Mas importante yun. Kasi may valid warrant eh. Oo. Nasaan ang hustisya doon sa mga batang ginahasa ni Kibuloy? Yun ang gustong hanapin ng ating kapulisan. Dalhin siya sa hustisya, dalhin siya sa husgado para makakuha ng hustisya yung mga batang ginahasa ni Kibuloy. Uulitin ko, yung mga batang ginahasa ni Kibuloy. Nasaan si Kibuloy para magkaroon na ng rule of law? Aminin nyo na lang. Baka walang iya talaga na itong mga ito. Ipadala sila dinhi para hadlokon mo. Gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. Hindi ko naintindihan. If they come from us, the Kingdom Nation is the expert on peace. Kay bao mo, anak. Ha? Ano? Expert on peace? Meron palang ganun? How do you become an expert in peace? Hoy, BP Sara, baka nakakalimutan mo na merong 16 na pulis ang injured dahil sa 29 na KOJC members. Nakasuhan na nga sila eh. Ngayon, nakabail sila. Peaceful? What the F are you smoking, Sara Duterte? Davaoeños are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Davaoeños, because the Kingdom Nation citizens can be found all over the country and around the world. Ano daw? Kung ang gidala ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Show them Kibuloy. Mas magandang sagot yun. No? Show them Kibuloy. Yun na lang. Para tapos na yan. Di ba? Show them Kibuloy. Ilabas nyo si Kibuloy. Understand that this is not about
This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Wow, freedom of religion na ngayon. Oo. Ako agree ako doon sa sinabi ni Sarah na this is about abuse of power. But whose power? I propose na ito ay pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga Duterte at ng Kibuloy. Pang-aabuso to ng kapangyarihan ng mga Duterte at ng Kibuloy. Bakit? Si Kibuloy, inaabuso niya yung kapangyarihan niya at impluwensya dyan sa Davao City para magtago. Eto mga Duterte, inaabuso nila yung kanilang kapangyarihan at impluwensya para hindi isuko si Kibulok. Agree, it's about an abuse of power. Not by the Marcos administration, not by the government, but by individuals whose last names are Kibuloy and Dutertes. Because the kingdom, nation, citizens can be found Umulit na naman. all over the country and around the world. Kung ang gidalanin nila, if they bring you violence, give them peace. Of bread. Show them peace. Show me your mercy. Spare me a piece of bread. Spare me your mercy. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Dali mo sa Supreme Court yan kung freedom of religion. Dali mo sa Supreme Court. Magkaso kayo. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. Wow. So naniniwala naman si Sarah na Diyos si Kibuloy. You have the words of the Almighty God. Baka nakalimutan niya kung saan siya nagsasalita. Siya ay nagsasalita sa isang kulto na ang sinasamba ay si Kibuloy. So, naniniwala ba siya na si Kibuloy ay Almighty God? You have the Bible. Iba yung version yata ng Bible nito mga to eh. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Palakpakan. Pangtulo. If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord. Ba't censored yung Lord Jesus Christ? Ba't hindi pinarinig yung Lord Jesus Christ? Oh, kasi dapat si Kibuloy lang, di ba? Kasi dapat the appointed son. Diyos ko. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Kaya one of these days, mahuhuli talaga si Kibuloy. Totoo yan, good triumphs over evil. Kasi, kaya one of these days, mahuhuli si Kibuloy. Chara pusit. Ang ako ang lola sa mother's side. Ang haba naman Maternal nito. grandmother na ako. Buhi pa siya karon. Tapusin pa ba natin to? She's blessed. Tapusin pa ba natin to? Kasi parang, ang haba pa oh. 21 of 33 minutes. So, With a 11 very minutes long pa. life. She's in her 90s. Lumad sila dinhe sa Davao del Sur of Davao City. Sa Padada, Davao del Sur of diri sa Davao City. Ang iyahang trabaho is magmaligya o
Forward natin. mga pulong sa ako Puro sa ato ang mga Mingon dayon na ang ako ang lola. Maghinay-hinay ka, Inday. Okay. Kay ang gaba sa Ay. sa mga miyembro, I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Bel. O to kaganina nag-ana ko. Para di ko makasala. Mahal, I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse, pulong para kanila mao ang gaba sa Ginoo di yun magsaba. Ano daw? Hindi ko naintindihan eh. Ano daw yung verse ni Sarah para sa kanila? Mauna siya ang Ano daw yung verse ni Sarah para sa sa mga kakagalit niyan? Di ro niya mapapatawad? Ano sinabi? Hindi ko naintindihan. Bisaya kasi. na nag-ana ko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Okay. Pero ang akong verse, pulong para kanila mao ang gaba sa Ginoo di yun magsaba. Yun. Hindi ko naintindihan. Ano sabi? Yung parte na yun? The wrath of God is unstoppable. Okay. Tama? The wrath of God is unstoppable. Sabi ni Honeybee, the wrath of God is unstoppable daw. Yun daw yung sinabi ni Sarah. Tas nagsigawan sila. Okay. Oo nga. The wrath of God is unstoppable. Kaso hindi verse yun eh. Inimbento mo lang yun. Buti sana, mga kotsero, kung sinabi niya na ang favorite niyang verse is vengeance is the Lord's. Ganun. Pwede yun eh. Oo. Or the battle is God's. Yan, nandun din yun. Sa Bible yun. Pero yung sinabi niya yung wala. Nag-iimbento siya ng sarilyang Bible, guys. Nag-iimbento siya ng sarilyang Bible. Wag kang dyan, Sarah. Tama na. Tigilan na natin to si Sarah. How do you solve a problem like Sara Duterte? Nothing. Kasi the problem will sort itself. The problem will sort itself. Hindi mo kailangan siraan si Sarah eh. Hindi mo kailangan siraan si Sarah. Totoo lang. Kasi si Sarah is doing a very perfect job of making herself look foolish and stupid and all of that. All of that jazz. Sa totoo lang. Hindi mo kailangan siraan ng mga Duterte. Hindi mo kailangan siraan ng ang Sara Duterte. Totoo lang. I think, umabot na sa punto na this is really the self-destruction of Sara Duterte. Nasa self-destruct phase na siya. And hindi natin alam kung anong magiging epekto nito sa halalan 2028. For sure. May effect yan. At hindi natin alam kung ano yung magiging epekto na yun. Basta let's hope. Ang hope na lang natin, di ba, Ma'am Sheila Acasio? Self-destruction doon ng pusit. Salamat po sa inyo, super chat. Ang hope na lang natin is habang nag-self-destruct siya, wag na tayong idamay sa mga kalokohan niya. Wag na tayong idamay sa mga kalokohan niya. And, if anything, this also shows us na wala. Dapat talaga hindi na tayo maghalal ng isa pang Duterte. Last na si Sarah. Sana.
Oo, sa national. Sana last na si Sarah. Tama na. Kasi, yun yung nangyayari. Puro kalokohan. Ayan, so mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Rad YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi yung updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?